Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Ahon 16 review ulit tayo. Natapos na natin yung mga projects natin sa ibang liga, yung mga tournaments, yung mga non-tournament battles na gusto kong mapanood. Especially Pulo, nag-focus tayo netong mga nakaraang months, 'di ba? More on ano tayo, tournaments tayo sa Pulo. Titulo 2022, Titulo 2023 at Titulo 2024. Ngayon, isa na lang ang re-reviewin nating tournament sa Pulo, which is yung Titulo 2025. Pero pahinga muna tayo sa tournament. Nakakatuyot eh. Yun lang yung napansin ko sa yun lang yung napansin ko sa pag nagre-review ako ng tournament battles. Tayo nakakatuyot, 'di ba? Grabe yung na-experience ko kapag ganun yung nire-review ko. Pero kapag mga non-tournament, parang casual lang eh. Mas magandang panoorin ng walang pressure. 'Di ba? Walang pressure kasi di naman siya ganung di naman siya official tournament eh, 'di ba? So, ayun. Ngayon balik tayo sa Flip Top. Syempre marami akong naiwan dito, marami mga bagong upload si Bossing Arik na mga battles dito sa Ahon at marami pa akong hindi napapanood at uunahin na natin 'to. Actually, meron na tayong na-review noong nakaraan at ito, Vicente versus Jamie Sykes. Okay, tangina, mahirap on paper, no? Alam ko na nakapagbigay na ako ng prediction nito sa na to, yung poster nito, and sabi ko lamang dito si Vicente. And still I'm going on that decision pa rin. Vicente lamang sa delivery, 'di ba, sa mga punto, tsaka lalong mas dumiin yung nito ni Vicente, yung mga pinupunto niya, yung mga gusto niyang ihatid na mensahe. Si Jamie Sykes naman matalas. Yung technical writing niya matalas, tapos kapag tumama yon, tangina, aaray ka talaga eh. So yun yung napansin ko sa estilo ni Jamie. Yun nga, sabi nga ni Vicente dito sa pre-battle interview, Smaglas versus Lanceta and Invictus nga daw to, di ba? So ayun, tignan natin kung ano yung magiging handa nila sa isa't isa. Exciting kasi hindi sila parehas ng estilo, di ba? Pero hindi ko rin pwedeng sabihin na style clash kasi at some point meron din silang similarities, di ba? Parehas silang aggressive eh, di ba? So tignan natin. Excited ako sa battle na to. Tapos yung tapatan kasi kung paano nila pinagandaan yung bawat isa, yun yung gusto kong makita, yun yung gusto kong marinig. So yun, shoutout Vicente, shoutout Jamie Sykes. Umpisa na natin. Game. Pinili niya mauna, Game. Jamie Sykes. Tignan ang minuto, dapat pakinggan natin unang banat, pangalawang laban ng gabi. Out 16, Jamie Sykes. What up, one up, champ? Ang buhay ay parang laro and I be playing till the sun's up. Kung tong champion may tropeyo, kukulangin sa akin 1 cup. Caffeine flowing in my veins, up, down. Left right, B8. Start up, back up.
Getting pumped up. First up, let's keep it clean, bro. Message niya ito sa akin nung pagka-scene ko pandadamay personalan, di ba? Do ka beast mode. Kilala marumi maglaro kaya agad na beast to sa ahon. Lulubog tong one-up ngayon, naka-cheat code. Flip top game! Game! Start! Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. Kaya pala kasi Da Vinci lang kalaban. Yung mayabang ego. Sa mga hindi aware, 1-up-6 champ si Vicente at ang naging kalaban niya doon si Da Vinci. So sa mga hindi pa nakakapanood doon, pero na-review ko na yun Kung nakasubaybay kayo sa channel natin, alam niyo na-review ko yung lahat ng 1-up. Yung 1-up 7 na lang hindi ko pa na-review. Nag-aantay ako makumpleto yung first round. Pero yun, panoorin niyo yung run ni Vicente doon. Hindi lang kay Vicente, yung buong tournament, panoorin niyo yun. Lalo na yung laban nila ni Da Vinci tsaka Kilua. Panoorin niyo yung semis. Tapos syempre yung Vicente tsaka yung Vicente, Da Vinci, panoorin niyo yun. Okay? Maganda yung naging run ni Da Vinci noon. Maganda rin yung naging run ni Vicente. Panoorin niyo yun, guys. Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. Kaya pala kasi Da Vinci lang kalaban. Yung mayabang, egocentric, narcissistic yung galawan. O sino bang nilalarawan? But we know the shoe fits. Kaya mo tinapak-tapakan sakto. Pang magkapangalan, hinarap sa salamin. Parehas maitim, tas parehas pawisin? Day job, boss, may gusto ka bang iparating? Tawagin mo na akong bano, traidor, promdi, pero puki ng ina, hindi naman ako ay squatting. Kaya fuck a mirror match, expectations babasagin, now you don't get bitter fast. Pagka tapos na alatin, sige, ikaw bigger catch. Talas, diba? Huli ka sa akin, oh nice guys, finish last, masama aking hangarin. Ano, magmamalaki ka? Being champ, got you excited? Baka nakakalimot ka. Basta di flip top, di uncounted. Magaling ka sa lahat. Inflated ego ng well-rounded. Well, I hate to burst your bubble. It'll sting, I won't be subtle. I will bury you in rubble. And that's how I'll keep you grounded. I want you to be reminded. Alam mo namang iginapang mo lamang ang iyong kinauusbungan. Ilang pedestal ka ba muna bago maabot kinatutungtungan? Beses, yung sinasabi ko sa inyo kay Jamie Sykes, matatalas yung mga punto niya. Ngayon inaatake ni Jamie Sykes yung pagiging kampiyon ni Vicente, 'di ba? Pero inaatake rin niya yung sa pedestal, no? Nakailang pedestal ka bago ka maging kampiyon, 'di ba? Pero sa ibang liga. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo, matalas yung mga punto ni Jamie. Want you to know, I will be counted. Magaling ka sa lahat. Inflated ego ng well-rounded. Well, I hate to burst your bubble. It'll sting, I won't be subtle. I will bury you in rubble. And that's how I'll keep you grounded. I want you to be reminded. Alam mo namang iginapang mo lamang ang iyong kinauusbungan. Ilang pedestal ka ba muna bago maabot kinatutungtungan? Ilang beses nilaglag at ilang beses pinagpag. Kung talagang may sinabi ka, sa una pa lang nakasali ka, di ba ikaw dapat yun Lanceta, no? Bakit ngayon lang? Lanceta, Ba't isa mo susunugan? O kaya ibang paliga? Matagal mo na sinagutan. Basta flat MC's mahina. Di ba? Bukang bibig mo yan palagi nung nasa motos ka pa lang. That's why you made the jump. Kasi mga talunan. Makaastang na nalantakay, wala kang nabinsala. Level naman ng flood na binangga niya kanya pagaling na mababa. At ngayon, actually, marami nang gumawa ng ganong linya na ikaw na nagsabi na mababa ang bumaba ka pa sa mamamahina yung nasa floodway, bumaba ka sa floodway, tapos lumaban ka doon. So, alam mo yun, yung ganong comparison, tapos biglang magja-jump down doon sa, or lalaban doon sa FRBL.
Tapos may mga sinabing gano'n sa FRBL. So parang kinain yung mga sinabi. So ngayon, ito naman yung pinupunto ni Jamie ngayon. So na-enjoy ko nagugustuhan ko yung pino-point out dito ni Jamie, 'di ba? Siguro isa sa mga dahilan na rin yung madaling ma-absorb yung madaling magets yung gusto niyang ihatid na mensahe. So I don't know bakit natutulugan siya. Siguro dahil technical yung atake ni Jamie or di sila aware about dun sa angulo or reference na ginagamit ni Jamie ngayon. So dun lang yun. Makastang bukang bibig mo yan palagi nung nasa motos ka pala. Yun nga. That's why you made the jump kasi mga talunan. Makastang nanalanta kay wala kang nabinsala. Level naman ng flood na binangga niya kanya pagaling na mababa. At ngayong nadiligan na ng bahata ni Mombala. Anyway, binsan nakalipas dahil di ka masikmura bilang isang halimbawa ng hindi naging handa sa pagdating ng dati niya maling naging mga patama. Abang ako, wala pa napapatunayan pero tol patunay yan. Na may kailangan ka papatunayan, siya nagpapatunay dyan. Nakadalahit sa akin, Brad, tayo pa rin pinagtapat. At sa kada flex mo sa akin, champ, mas lalong need mo magbanat. Galingan mo. Yeah! Magandang umpisa yun, Jamie. Magandang umpisa yun. Yun yung na-appreciate ko yun, tol. I don't know bakit. Siguro yun nga, isa sa mga rason, technical kasi yung atake ni Jamie. Pero kung hihimayin mo yun, kung alam mo yung references, alam mo yung ginamit ni Jamie na angulo, masasabi mong matatalas talaga eh. 'Di ba? Ang ganda nung nagustuhan ko kung paano niya inatake si Vicente. 'Di ba? Yung pagiging one-up champ na ayun nga basta hindi flip top, hindi counted. Tapos nilait yung flood, bumatel ka doon, nag-champion ka doon, nakailang pedestal ka muna, ilang beses ka nalaglag sa pedestal. Yun yung mga yun yung mga angulo ni Jamie, 'di ba? Okay, so overall, nagustuhan ko yung atake ni Jamie. Matatalas 'yon. Maganda yung delivery, malinis, walang choke, walang stutter, 'di ba? But may isang kulang. Nasabi ko na rin, natutulugan siya ng crowd. I don't know if hindi nagigets ng crowd yon, pero sa tingin ko ang kulang doon sa round 1 ni Jamie yung effective na angulo, yung magigets, yung tatama agad sa crowd, yung magigets agad ng crowd, yung ma-absorb agad ng crowd. I think ayun yung kulang, 'di ba? So, pero for me, okay na round 1 yun. Okay na round 1 yun. Matatalas yun. Para sa akin, direct lahat ng ginamit niyang angulo para kay Vicente. Tumatama yung lahat. Pero ang kulang yung KO. Yung KO punch eh. Yun yung kulang. Sa tingin ko, hindi enough yung ganong mga linya sa isang Vicente. Yun. So, yun. Round 1 ni Vicente. Pakinggan natin. Flip top game. Isa pa, flip top game. Na-issue pang scalper ng ticket sa ahon. Napaka one-sided ng inyong kwento. Tinulungan ko lang yung tropa, wala yung patong, tapos ngayon ako pa yung hine-hate nyo. Buti pa yung 5K bundle na puna, pero tahimik sa milyong-milyong ninanakaw sa atin ng gobyerno. Sige ako na scalper sa ating fight, sir, pagkat ito yung ticket mo pa impyerno, ahon game! Boss, ano ba to? Rapper ba to? Ba't mukhang rocker ka, bro? Another Olongapo represent, in short, another Bano. Kalalaking tao, tagtad ka ng hikaw sa tenga, sa ilong, sa dila. Baka meron ka rin sa puso, di mo lang sinasabi. Tangin ang swag na yan, pare. Body na body. Teka, anong body? Baka bading. Hindi mo lang ino-open cap. Tsaka talikod ka nga. Kinicheck ko lang. Baka meron din siyang tattoo sa lower back. Gago. Yung swag ko, malagichi, gari, ganun katip. Sa mga nakakaalam ng tattoo sa lower back,
congrats. Sa mga nakakaalam, ayoko na sabihin. Basta sa mga nakakaalam, yeah. Tsaka talikod ka nga. Kinicheck ko lang. Baka meron din siyang tattoo sa lower back. Kasi yung swag ko, malagichi, gari, ganong katindi ang aking looks. Samantalang siya, Malazay, Hearty, Rhea, Ripley, Alex, Bruce. Mukha kang emo Alex bang Bruce. ambot sa emo brad. Basta sa ilalim lang to sa linya ko na parang limbo rock. Kasi katulad Okay. mo raw si Vitrum at Lanceta. Kaya ikaw na yung panibago nilang model psych. Pas walang talab sa akin ang lanseta sa dala kong bolo at butcher knife. Pas tagpas sa kanyang leeg. Ulo niya ay pupulutin ko. Pagmasdan niya yung ulo na po na tiga-ulongga po ang pagugulungin ko. Bad trip! Wala akong nakuhang info sa'yo. Wala namang kasing sokmed tong Indio na to. Kaya pala tad-tad ka ng hikaw ha? Ano bang tribo kayo? Talagang nakakagigil. Tangina mas weirdo pa kay GL. Kinachat siya ni Boss Arik pag meron siyang battle. Kaso ang gamit nila Gmail. Ang hilig Gmail. Ang hilig pa mag-screamo. Ulit. Ito kayo. Talagang nakakagigil. Tangina mas weirdo pa kay GL. Kinachat siya ni Boss Arik pag meron siyang battle. Kaso ang gamit nila Gmail. Ang hilig Gogi. Ang hilig pa mag-screamo. Mukha kang baboy na humihiyaw. Huwag ka mag-alala, sa susunod na scream mo, tulong na ang iyong isisigaw. Oo, metal to dati. Sa mga di pa nakakarinig, pas ito busal sa bibig. Anong magagawa ng metal mo ngayong metali ka sa liig? Okay. Pasasayawin kita sa verso ganto ko si Ja, may baliwin ko. Yatib sa pahiran ng keso pag-start yung hatima. The end ka, dabar ay malagem. Hati ka sa dilem. Ngayon na nakita nyo na sa disco, paano ko siya pagpa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 p
Bagsak, 16. Pagkatagpas, trending. Bukas mahahanap nyo na lang siyang pakalat-kalat bilang isang chop-chop victim. Kasi sa nagsabing ikay legit, ako'y kontramen kasi nga peke iyong talim. At di ba hulma ka sa lanseta? Pues alam mo na titiklop ka rin. Kaya doding daga, wala akong pake kahit nag-all-in ka pa. Kasi pag ako umall-in kahit boxing, to si Bonjing dapa. Kung magmalalim, akala mo kung sino na siya. Ulul, napaka-boring tanga. Sobrang labo naman ang flow mo na parang tubig baha. Kasi basta gapo ba no? Tong, ayun, lupit ng ano, no? Yung mga multis, nag-umpisa sa doding daga, tapos nag-end Labo sa naman ang flow mo na parang tubig baha. tubig baha. Ang haba nun, no? Sige, sige. Mamaya na natin bigyan ng hatol to. Kasi basta gapo ba no? Hindi naman nalingid sa kaalaman. Istilong dala, nakaw na nga lang. Ang paugalaw, panggarapalan. Pumapag-asa pasamasa na ang tagumpay malasahan. Kulang palaman ng mensahe na turingang may jam ka sa pangalan. Okay, to be honest, dapat itatabla ko muna yung round 1. Kasi nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, nagustuhan ko yung atake ni Jamie para kay Vicente. Yung mga nagamit or yung mga ginamit niyang angulo para kay Beast, para sa akin, ano yun direct talaga lahat. Pero, sabi ko, ang kulang lang is yung KO punch ni Jamie para kay Vicente. Kasi kung puro ganun lang, puro hindi, kumbaga puro jab lang, walang power punch, I think kulang sa isang Vicente. Ngayon, kay Vicente, to be honest, medyo slow start. No? Medyo nakulangan ako kay Vicente sa umpisa. So, parang mataas kasi yung naging expectation ko kay Vicente na umpisa pa lang, raratrat na to. Pero hindi ganoon yung nangyari. Kumbaga, nagpapainit muna si Vicente. Tapos, pumapasok na tayo sa kalagitnaan ng round. Sabi ko, bakit parang may something sa performance ni Vicente. Pero, along the way, second half onwards, doon na rumatrat si Vicente. Doon na yung flow, doon ko na narinig yung mga rhyme schemes, yung mga multis, yung mga extended rhyme. Diba? Yun, napansin ko yun, yung nagumpisa sa doding daga, tapos yung nagtapos sa baha na multi. Ang ganda nun, no? Sarap sa tenga nun. Hindi nakaholo, pero alam mo yun, yung syllables
yung mga multis niyan magkaka-rhyme talaga. Tapos yung flow, actually dun sa flow, dun na nakuha ni Vicente yung momentum. 'Di ba? Yung kung hindi dumating yung flow, sa tingin ko baka itabla ko talaga yung round 1 eh. Ganun yung nagiging thinking ko kanina. Sabi ko, bakit kaya slow start si Vicente? Bakit kaya ganito lang yung atake niya dito sa umpisa? Pero yun pala, may bagsak pala sa second half. Yun, andun yung multis, andun yung extended rhyme schemes, andun yung flow, and ayun, nung dumating yun, nakapag-decide ako na ibigay kay Vicente yung round 1. Lamang sa delivery, lamang sa presence. Actually, sa presence, pasasabi mong table. Pare silang aggressive eh. Pero sa content, sa style, sa elements, I think, lamang si Vicente doon. Okay, so, dikit lang. Sabi ko nga, kung hindi dumating yung mga multis, yung flow ni Vicente, baka itabla to. Pero, wala eh. Dumating yon at yun yung nag-seal sa round 1. Vicente, 9-8. Round 2. Check! Game. Bastaga po! Check! Bastaga po, bano! O kaya ko yan tanggapin. Isa lang pinatunayan mo, di mo kailangan mag 3GS para maging squatting! Okay. Balita ko sa mga laban mo, relihiyoso ka daw, boss. Tas nakita ko doon sa finals nyo, sinasabayan ka na ng Diyos? Ain't it sweet that I'm an atheist? I'ma shut you both up with a jawbreaker. Kung magpapalabas ka ulit ng tao, sisiguraduhin kong it's gonna be hard labor. Fucking cloud chasers, I'll wager you ain't gonna be saved even though you got God's favor. If he throws you under the bone, I'ma give you both some motherfucking bone breaking. Alam ko habol nyo, man. Kaya kayo nagtutulungan. Yung mga sinisigaw sa laban galing sa pagbubulungan. Sinasabayan ka na ng Diyos? Parehas lang sunod-sunuran. Kala ko yung Diyos yung merong utos, pero siya yung napag-utusan. O doon naman tayo sa God King. Tumama kay Diyos yun. Kay Diyos tumama yun, hindi kay Vicente. Utos, pero siya yung napag-utusan. O doon naman tayo sa God King. Nung laban mo kay Xerxes, ako ay Xerxes. napag-goddamn na mga ako in fairness. Sabi ba naman niya bida-bidang di alam yung kahulugan ng salitang double cross betrayal. Ano ba naman yung version mo ng Google, be? Trial? Betrayal? Betrayal? Walang premium access to sa language. Alatang limited lang. Di nag-ascend yung kanyang accent. Tumagilid na lang. Kaya, wag mang correct kung di mag-fact check. Tumahimik na lang. Kaya sa school, wag na-absent. Pag yung talent na-absent, magre-reflect lahat sa knowledge kasi di nabibili yan. Tas mahilig pa sa wordplay. Yun palagi sina-showcase. Pag senaryo naging worst case, be, trial na yan. In your defense, you're only squeezing your own lemons. But instead of sound, it always leaves me sour with my own judgment. I'm tired of being a witness of this taglish menace, so I'll just end it. You're now convicted. You're being given a nice full sentence. I don't get him. If you don't know how to say it right, then you got no right to say it. I want to say you're doing nice, but I just can't seem to praise it. You're a whack Ganda ng accent, no? artist with a flat rate service and a half-shaped purpose. With the way that you dress, you look like the embodiment of black face urges. You got half-baked verses. That bite's getting vomited. Bitch, I'm finna slice you up. But I don't want no part of it. I know you've been starving for some relevancy, but what you have to put it out there for the people to see. It brings me no pleasure to keep flicking your beans, but I don't need to cut you up. You're already missing a piece. You literally sound illiterate. Not just because of your accent. You've been studying the English language since elementary till college. So, this is also not my native tongue. This is also not my native tongue. But not using it fully, it only just put me at a fucking disadvantage. But I just showed you something you can never do, so I made sure that you would fucking understand it. Ano? Bis pa rin ba sa kahayupan? O bigla kang natauhan? Tsakla sa pampait at damaan. Tsakla sa pampait at damaan sakit, ganyan pag napupuruhan. Alam ko di yun yung sukatan. Pero bago muli nasubukan, pinatikim ka muna ng puro para alam mo kung paano haluan. Galingan mo pa. No? In English si Vicente.
ng almost 3/4 ng rounds, 'di ba? Ang atake naman ni Jamie dito, isang anggulo doon sa yung tinulungan ni Diyos. Tapos yung pangalawa naman yung laban ni Vicente kay Cerces sa semis. Yun naman yung naging atake. Tapos after nun, transition kasi may linya si Jamie doon na yung betrayal na ginamit daw ni Vicente kay Cerces. Tapos ngayon parang ang ginawa ni Jamie dito, in-school niya si Bis na ganito mag-English. So ganun yung atake, 'di ba? Tapos hanggang dulo ganun na no? 'Di ba? Okay. Round 2, hang muna natin 'yon. Bigyan muna natin ng katapat yung round 2 ni Jamie para mas mabilis nating ma-compare. Okay, so round 2 ni Bis, check natin, pakinggan natin. Yo, malalim ka ba talaga? O dinadaan mo lang sila sa flow mong paalon-alon? Huwag mo silang lunurin sa istilong hindi naman ikaw may kathatsong. Kumonekta ka rin sa kanila. Hindi naman masama. Kumonekta ka rin sa kanila. Ayun. Ang gandang yan. Hindi punchline yon, set up yon, pero sa tingin ko magandang yon. Magandang linya yon. Dinadaan mo lang sila sa flow mong paalon-alon. Huwag mo silang lunurin sa istilong hindi naman ikaw may kathatsong. Kumonekta ka rin sa kanila. Hindi naman masama yun. Tignan mo yung ibang nasanay sa malalim, tangina hindi na nakaahon. Okay. Kasi galing to sa ospital kanina. Para yung issue niya sa pagkain, makontrol. Kaso nung sinabihan siyang mag-diet, ayun, kinain niya yung doktor. Samantalang ako, Gago. kaya kitang busugin ng suntok, gusto mo ulamin mo pa. Gutom na gutom ka raw kada battle, kaya pala pati yung letra, kinakain mo na. Starter boy! Tapos nakakabit sa resume neto, bagong style. Pues sa resume ko ang nilagay ni Arik, gun for hire. Kung gusto mo ng job, sa akin ka Gun for mag-inquire. Wala hire. tong interview, ito ay rectang fire. Bang! Talaga bang ikaw ay proud na tigagapo o sige ito bago na laro? Sige mamili ka sa dalawa. Ban o bano? Kasi di kayo nababagay rito. Nakakatakot to, Enigma. Bagong idolin, tas bandang uli, mang tatraidor pala sa liga. Kasi bawat pitik o siksik ng mga titik mo, sinasabayan niya lang ng gimmick, sabay singit ng mga weak info. Kala mo ang strategic? Ulol napaka-basic ng lyrics nyo. Halatang malalansang gawa. Hoy, Malalansang. kailan ko yung palikpik mo? Malalansang gawa. Wordplay, no? Malalans, lanseta, o malalansa na lansa ng isda, no? Ayos. Yun yung wordplay na nasingit ni Vicente dito. Halatang malalansang gawa. Hoy, kilala ko yung palikpik mo. Kasi maging si Vitrum, di niya pinalagpas. Tanginan napakawak niya. Itong nakasalamin, nag-reflect sa salamin, sa akin tuloy basag ka. Kasi itong lanseta yung flow mo, men. Tapos may Vitrum combo rin. Ganyang estilo, mahihiya sa'yo mismo maging yung Moco Gin. Kasi kami, Sykes, sagad to hanggang dulo, straight lang aking line. Basag tong left field pag salubong nito sa aking right. Pagkat yung jammy side, lanseta copyright. Ikaw ay hasa sa lanseta, ako jungle knife. Dudurugin pinong-pino, walang afterlife. Tipong lahat na lang guguho, mala Palestine. Pagkasaksak tago sa ulo, mala Frankenstein. Tipong kalat-kalat yung puso, parang Valentine. Yeah! Tangina. Kalat-kalat yung puso parang Valentine's. Yeah! Woo! Tangina, solid nun ah. Tipong lahat na lang guguho, mala Palestine. Pagkasaksak tago sa ulo, mala Frankenstein. Tipong kalat-kalat yung puso, parang Valentine. Ayos! Kasi yeah! Yeah! Ang ganda nun, ang ganda nun. At kaya ka tumataba ng ganyan? Dahil sa only rice, lahat ng pambaba ni pare naka-garter rice. Laman ko 100 times, dito sa Jammy Sykes, ikaw ay alay lang sa business sa kang sacrifice. Ibang lalim yung pagitan sa... Alay lang sa
Sa beast ikaw ay sacrifice. Ng Nice. pambaba ni pare naka-garterize. Laman ko 100 times. Dito sa Jammy Sykes, ikaw ay alay lang sa bis, isa kang sacrifice. Yeah. Ibang lalim yung pagitan. Sa akin pare ay gapian. Sa mga nagpipiling malalim, uulitin ko. Di ko na kailangang makipagpawikan. Tapos sasabihin ni boss tayo yung posibleng sleeper battle of the night. Paano mangyayari yon? Ipanay starter to sa live. Man of Steel ka nga. Sa estilo mong ninakaw, marami o kryptonite. Itong rakistang metal, magiging emo type. Yung muka, pang veterano. But yung skills, pang neophyte. Tatambakan ka nitong Vince, parang pumaldo ka sa Bigo Live. Yeah, this beast gone wild. Kasi ng pistol fire, hindi ka worth even single dime. I'm here to freeze your clock and kinda leave it with my motherfucking piece of time. Yeah. Yeah. What's up? Ang ganda nung ano eh. Hindi, actually, ano pa lang eh, yung umpisa pa lang ni Vicente na kumonekta ka din sa kanila. Isa yun, 1 point na kaagad sa akin yun eh. Diba? Hindi siya punchline. It was a setup, pero nagustuhan ko lang yung ano na yun, yung pagkaka-deliver niya. May punto eh. Tapos yung still the multis and the flow, ayun talaga yung kumakatay kay Jammy dito. Doon talaga natin nakikita yung ano eh, yung difference nila in terms of writtens eh. Well-rounded si Biz. Well-rounded si Vince. Andun yung multis, 'di ba? Maririnig mo yung mga multis eh. Andun yung flow, 'di ba? Yung simile, lupit nung ano, kalat-kalat yung puso, parang Valentine's. Ang angas nun. Grabe yun, grabe. So ayun. Round 2 ni Jammy, nag-focus sa English. Parang in-school niya, dinala niya sa school, parang ang punto ni Jammy doon na ganito mag-English, 'di ba? Pero I think aminin natin, hindi masyadong na-absorb ng crowd 'yon. Ako mismo, hindi ko rin masyadong na-absorb 'yon. Medyo neutral attack 'yon. Pero yung kay Vicente kasi mas na-deliver niya yung mga punches at mas na-absorb ng crowd 'yon ng mas mabilis. And sa tingin ko sa ganitong klaseng battle, I think lamang na lamang si Vicente sa ganong delivery. 'Di ba? 'Yun, 9-8 pa rin in favor of Vicente. And first 2 rounds bibigay ko yun kay Vicente. I think mas malakas pa nga yung round 2 niya eh. Pero meron pa akong hinihintay kay Vicente. Baka sa round 3 magpakita, pero tignan natin. Pero ayun na, ulitin ko lang, ang ganda nung simile niya doon. Yung mga figure of speech niya, ang lupit nun. Pinaka nagustuhan ko yung kalat-kalat yung puso, parang Valentine's. Whew! Sa kanya ko lang narinig yun. Ewan ko kung may gumamit na noon, pero solid yun. Yun lang, yun yung pinaka tumatak sa akin. Actually, marami pa sa round 2, marami pa. I think enough nga yung 10 points dito ay Vicente. Pero knowing Vicente, alam ko may mas malakas pa na version eh. Kaya tignan natin. Mali mo sa round 3 makita ko yun. We're not sure. Pero sa tingin ko, 1 and 2, Vicente na yun. Shoutout kay Jammy. Round 3. Alam nyo ba kung anong nagra-rhyme sa Dirty Flip Top Rapper? Fuck you, Vicente! You're a motherfucking squatter! Jammy Sykes versus Kwame Life. Kitang-kita sa yung face. Kala mo impressive to? Kahit may dollar signs na name at saka puro shine ng bling, di ka mukhang expensive, bro. Di ka mukhang expensive, bro. Barya lamang ang halaga at di mo kina-wealthy to. Huwag ka na yabangan. Nandiyan na yan sa iyong pangalan. Di naman ba pagkailayan sa Vicente mo? Talagang mababang pagkatao pero mapanglamang pa rin. Namimisikal pa to nung bago, ba't ikang magtangkang gawin? Tinigilan mo na panunulak? Well, isyong yan will never budge. Kaya yung punches wala nang contact. Manunulak. You've lost your touch. Yeah. Sa akin sa kumonekta, mensahe niya ay peace talk. Para daw dapat ay rekta at wala ring cheap shots. Kaso traitor ka ng kalaban niya, I've seen the beast walk. Kahit plano mo na tubuan, lalo ko pa tatabunan, di mo ikakalaguyan niya.
I just let them beanstalk. Mhm. Kaya, linilimitahan niya yung personalan. Pero gawain dati, ang tagal na nangangaliwa niyan, tas ngayon na right way. Beast, kaya stalker, nakabiyo ka sa my day. Kung sumilip ka ng mata sa mata and watch how I slay, ilang ulo bang nagpulong para sulatan ka hanggang round 3? Ilang ulo bang nagpulong para sulatan ka hanggang round 3? Bibigyan flawless execution parang pagpugot lang sa Saudi. Parang pagpugot lang sa Saudi. Ano mang uri ng pagtulong, I'll make sure it's gonna get bloody. I just need to get ahead, bitch! I don't need nobody! At bastos ka rin daw dati. Time limit di kaya galangin. Stress itong mata ko, pinakain tong orasyong pinapanalangin. Kaya sige, predict ng rhyme. Kung kaya mo na sumabay. Kung battle rap ay orasan na tayo yung mga kamay. Oo, pwede na magtapat pero di magkapantay. Kasi paano pa Okay. pantay? Puro panglalamang sa kapwa. Yung mga tinatawag niyang diskarte. Nung lumabas yung issue mo sa scalping, di ba di ka makampante? Kung sa battle rap, hinaharap, ito ang magiging imahe. Take your pick na lang mga pare kahit di nyo na ako isali. Pwe! Kadiri ka! Ako nang tunay na hip-hop kung ito yung literal. Basta lahat, basta kada putok ng aking bibig pinanggalingan ay metal. Di magiging typical, di masisilaw sa ginto. Straight edge kahit kailanman ay hindi to titiklo. Kaya awit sa'yo, huwag ka na magbakasakali ngayon. Yung presyong patong mo sa ticket, yun na bounty mo, chong, putya, akin na yun. Putya, akin na yun. Oh, fuck. Yung presyong patong mo sa ticket, puta, akin na yun. Shit. Malaking issue yung scalping. Nawala. Malaking issue yung scalping. Ah, shit. Malaking issue yung scalping. But you put yourself in that mess. So to put you in your place, kailangan ko i-address. O may usapan tayo, beast. Pero gagawag ka na umangal. Balit di ba at least? Alam mo na feeling ng betrayal. Okay, yan na. Okay, tayo. Oh, wala. Lumaylay na si Jamie dito. Nag-stutter na siya. So, ito yung weakest round niya. So, yun. Walkthrough na natin yung round 3 ni Vicente. Tanga oh. Panay starter niya kanina. Paano na yun? Di ba? Nawala ka sa sayo na yung patong. Paano wala ako doon? Tangina, patay agad. Wala ako doon. Country game. Basta daw criminology pulpul. Kita mo yung mga pulis doon? Sir, shoutout sa inyo. Binabantayan nila tayo ng maayos, Chong. Pansin ko, nag-iba trato mo sa kanila nung hindi ka nakapasa sa Napolcom. Basta daw criminology pulpol. Yung pananaw mo sobrang hassle. Galit ka sa criminology sapagkat lagi kang nafa-5-0 sa battle. Pag nalamang magpupulis yung kalaban, nagpapanik. Tanga para di ka kabado pag may battle, huwag kang gagamit. Galit na galit sa cream tong malaking pack shit. Oo, ayaw niya sa cream. Palibhas sa black shit. Kaya wala akong pake kung ilang ulit man tayong humantong sa banse. Pagkat ang kaharap mo ngayon sa entablado, tunay na pinalaki ng sundalo sa kalye. Yeah. Mula underground hanggang mainstream, consistent siyang talunan. Mula kay Cygnus, article clipped, pinagmukha siyang batukan. Sa underground, kay Edsa Reload, tumumba ka agad lang iyaka. Kung dun sa reload niya, di ka umubra, paano pa sa di nauubusan ng bala? Sapagkat kanyang flow, boses niya ay parang sinasalvage. Nakaka-bad trip yung delivery, parang parcel na may damage. Yeah. Jammy Sykes, para sa akin ang week ng iyong greatest form. Ito na yung last dance sa pagtatapos nitong ni JS Mala. JS Prom. Kung ito yung JS na tank, paandar niya'y kulang pa sir. Kitang talagang wasak nung bumangga sa pader. Sapagkat yung pagiging JS mo ay pang weirdong nerd lang. Yung pagiging JS ko ay may action. Mala Jason Statham. Isa ka lang wak, napalpak. Katapat mo Brad, balagbag. Paano ka makikipagbalian ng sungay kung wala ka pang swag? Diba?
Ito na ba yung pangharang mo, boss? Ha? Puta sa akin, hibang to. Dito makakasabay kahit may isyong sablay. Puta sa akin, iwan to. Alam kong sablay sa ilan to. Kaso ganyan, kasi ganto. Pero kahit ayoko man ng paraang ginusto ko ng may dahilan to. Kaya psych, galingan mo. Kasi bugbog ka, tulamog ka. Kawan tumba sa dala kong tugma. May tutulba, tulungan nyo tungwak. Kasi bobo, di pa todo, dala kong holo, molo, tabako mo. Tang ina. May Tinapos na ni Bis. Tulungan yan to, kaya psych, galingan mo. Kasi bugbog ka, tulamog ka. Kawan tumba sa dala kong tugma. May tutulba, tulungan nyo tungwak. Inang yan. Kasi bobo, di pa todo, dala kong holo, molo, tabako mo. Kasi bobo, di pa todo, dala kong holo, molo, tabako mombo, sabol ka sa olo. Kala mo yun namin pag nag-flow siya ng ganto? Ewan ko ba Kosa- dyan? Ewan ko ba dyan? Pinakita ko lang na wag kausap. Diba kay Lanceto yung ewan ko sa'yo? Ewan ko ba dyan yung kay, kay Bis? Ang bars at tsaka rima. Samantalang sa akin, parang sumandar si Sir Plasma. Kasi sobrang bigat ng linya. O, linya motos. Pero di ba, Linya, huli-huli okay. na yung flow at mga wak niyang spit. Mga cadence na dinadaan niya lang sa spit. Dito sa Baras, bitch, ako ang masastig. Kabisado ko ang program nitong JS, mala JavaScript. Kasi Kasi Galing. hawak ka sa leeg ng lanseta na parang hostage, di ba tama ako? At yon ang patunay na mas matalas pa rin yung may hawak sa'yo. Naka-flow pat nakatono. Ang corny naman, galit sa lesbo pero kumakanta sa konting alam. Kaya wala akong pake. Kumakanta sa konting alam. Kahit all in ka dyan, hindi ka in-improve na lungs. Boy, mas pinabonding ka lang. Time. Ina mo, Vince. Left up, Jamie side. Tang ina mo, Vince. Strongest round, tapos weakest round naman ni Jamie. Hala, men. Grabe yun. Tang ina, ganda nung flow. O ano yun, di ba? All 3 rounds ni Beast, may mga flow sa gitna ng round bago matapos yung round, 'di ba? At malaking ano 'yon. Ang ganda ng structure ng Rhythms ni Vicente na technical muna siya, papatawa muna siya. May mga simile, tapos biglang magpo-flow, magmo-multi. Ang ganda noon, men. Ang ganda ng structure kung paano niya tinahi-tahi 'yon. Props doon. Wala akong masabi doon sa round 3 ni Beast. Tangina. Eto minsan ko lang sasabihin to, pero yung round 3 ni Beast, pang bodybag dun sa round 3 ni Jamie. Isa sa mga rason, yung ano rin, yung hindi malinis yung pagkaka-perform ni Jamie, kaya nagmukhang bodybag talaga si Jamie sa round 3. 'Di ba? 10-7 in favor of Vicente. Yun lang, ganoon lang kabilis. Wala na tayong na-explain pa sa round 3 kasi kitang-kita naman, malinaw na nakuha ni Vicente yun. Okay? 26 points, hindi, 28 points para kay Vicente. Tapos 7-7, hindi, ano ba? 8-8 and 7, and that's 16. 23. Diba? 28 to 23, all 3 rounds Vicente. Para sa akin, malinaw yung round 3. Yung 1 and 2, possible dikit pa yon, depende sa preferences, pero I think all 3 rounds Vicente to. First Vicente, mag-iayos ng boto, Rurado. 5-0. 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Vicente. Shoutout pala kay Anxiety Battle. Gago, para kay Jamie yung kamay na yun 'di ba? Mag-iayos tayo lahat para kay Vicente. Ito. Kakamay si Vicente dito. Alam ko para kay Jamie yun Shoutout Kinuha ni Arik. Kinuha ni Arik yung kamay. pala kay Anxiety sa Motos Battle League, linya-linya, sa mga tropa dyan sa Olongapo. Maraming salamat sa inyo. Lift Up Battle League. Malaking shoutout sa lahat ng staff. Yun, shoutout kay Jamie Syke. Shoutout ko lang yung baby Joan ko, kay Natnat, kay Notnot, sa airpat ko, Nat, kay Nat, Reggie, Nat, sa Nat. dalawang utol ko, kay Gon, kay Arvin, sa tito kay Elvin ko, kay B-Boy, kay Miggy Boy, mga kamag-anak ko dyan sa Sandigo, Castillo family at Panday Pira, mga Liman at Galang family, Mga Liman. KLMT ni Robbie Galang, Torias Online Shop, John Paul Yabut, GNG Perfumes, Andy Chance, Pilos, Judge Ginan, LA Cat Oy! Trades, Mr. Thank you, Beast. Thank you.
Sali tayo dun. Labut, GNG Perfumes, Only Chance, Pilos, Judge Ginan, LA Cuts and Braids, Mr. Chong Hair Braids, Buena Studio Inc. and Lasha and Edmonton, Canada, Trofang Vista. Maraming salamat Ahon, maraming salamat. Yeah, thank you, Bis. Vicente versus Jamie Sykes. Binoto ko all 3 rounds. All 3 rounds. Si Vicente, mas epektibo. Tapos, maganda naman yung sulat ni Jamie Sykes. Wala lang siyang reaction. Oo nga eh. Mainis si Vicente. Ayo Blazer, binoto ko all 3 rounds si Vicente. Dikit lang siya. Mas lamang sa haymaker si Vicente. Vicente all 3 rounds. Tapos yung round 3 pa ni Jamie Sykes, medyo Stutters. doon na lumalabas na yung pag-stumble niya. Tapos doon na lamang na sa presence at saka sa haymaker si Vicente. Pinakandikit round 1, pero yun, all 3 rounds kay Vicente ako. Yeah. Shoutout kay Jamie Sykes, props. Yo, Sig News, Jamie Sykes versus Vicente, napaka-solid ng battle na yun. Binigay ko yung boto ko all 3 rounds para kay Vicente. Napaka-props pa rin kay Jamie Sykes, napaka-solid na mga multi, na mga flow. Kaso parang medyo na-overpowered siya ni Vicente ng konting-konti. Tsaka yung round 3 kala ko, bibigay ko na kay Jamie Sykes, pero medyo may stutter sa konting choke. Kaya yun, all 3 rounds binigay ko kay Vicente. Binuot ko si Vicente. Feeling ko yung 1 to 3 pare-pares lang ng naging takbo. Gusto kong tingnan yung laban nila ng sa flow nga. Kasi parang ang lakas ni Jamie Sykes doon. Kaso mas lumabas na nagawa ni Vicente ng mas maayos yun. Kaya 1, 2, 3 para sa akin kay Vicente. Ganun yung takbo nangyari. Tsaka mas nakakonect siya sa tao at mas maraming na-pay off na punch para sa akin, Vicente. Binoto ko si Vicente. Sa round 1, pinagtay ko lang sila kasi maganda yung Oo. performance ng bawat isa. Yeah, Sa pwede. round 2, mas nag-dominate dun si Vicente para sa akin. Tsaka sa round 3, medyo nawala si Jamie Sykes kaya naging kabawasan na ng point sa akin. So, binigay ko kay Vicente. So, 1 tie, 2, 3 Vicente. Congrats. Okay, yung mga bumoto ng tie sa round 1, naintindihan ko. Sabi ko nga sa inyo kanina, gusto kong itabla yun sana. Kasi nga slow start si Vicente dun eh. Pero pagdating ng second half, dun na rumatrat si Biz eh. Kaya, instead of giving that a tie round, binigay ko yun kay Vicente. Yun, kaya naiintindihan ko yung mga bumoto ng tie sa round 1. Pero yung final judgment natin is all 3 rounds, diba? Yun lang. Wala na akong idadagdag pa. Sa tingin ko, nasabi ko naman na lahat. And, ayun. Congrats kay Jamie and congrats pa rin syempre. Congrats kay Vicente and syempre congrats pa rin kay Jamie. So, magandang battle. Nagkaroon lang ng dapa si Jamie sa round 3 pero I think even naging malinis yung performance niya doon kay Vicente pa rin. Strongest round ni Vicente yun. Di ba? Yun. Kita-kits tayo sa next na review. Baka Dodong Saipa at Blizzard tayo. Peace out.